Alright, so balik tayo dito sa ating Patok program ngayong araw na ito. At katulad nga ho ng ating nabanggit, live po ang ating bisita ngayon pong hapon. Ang title natin, by the way, Habi sa Pagbangon ng Marawi. Ayan. So mamaya may iba't iba ho kayong makikita ho sa amin. And the reason why, nakita rin naman ho ninyo siguro, parang feeling ko ang gwapo-gwapo ko ho dito ho sa aking kasuotan ngayong hapon. Ano ho? Ayan. At ito ho ay dahil ho dun sa aming bisita. Nagulat ho talaga ako, hindi ko ina-expect na meron ho siyang dalang ganito. But anyway, para ho marami kaming mapag-usapan at makilala po natin ang ating hong tinutukoy kapartner Eileen, ang ating bisita ngayon. Siya ho ay founding chairperson ng ARCAT Lawanen Empowerment Producers Cooperative. And siya rin ho ay Philippine Commission on Women Commissioner on Culture. Ang atin hong tinutukoy na special guest ngayong hapon, i-welcome po natin si Ma'am Ameline Limbona Alhads. Ma'am, magandang hapon po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat. Sir, maraming salamat sa inyong imbitasyon sa akin. Isang karangalan po ang maging bahagi ng inyong programa. Maraming salamat din po sa inyong time this afternoon, Commissioner. At kami ho'y natutuwa na ngayong hapon tayo ho'y magkasama dito sa Patok program. Pero bago ho natin pag-usapan, hindi pa naman nila nakikita yan sa camera. Bilang panimula ho, lagi naming tinatanong yun ng aming mga bisita ho. Dito sa programa. Sino po ba si Ma'am Ameline? Nung kanyang kabataan, siya ho ba ay yung typical na bata or bata pa lang ay talagang punong-puno na ng ambisyon sa buhay? Noong sa kabataan ko po, palibhasa ang aming pamilya ay considered na first educator ng Lanao del Sur, the family of Madale. Ako po ay labis na nagmamahal pagdating ho sa ating rich culture and heritage, lalong-lalo na ho sa aming kulturang Meranao. Kaya inisip ko ho na one of this day, I will feel the Meranao people to be proud of our culture. At natupad ko na. Kumbaga, kota na ako sa ngayon. Ayan. Kaya nga ho, mapapansin nyo na ito hong ating mga kasuotan na ngayong hapon na Commissioner, di po ba? Ito ho yung sabi nga kasuotan po ninyo. At mamaya din ho ay atin hong pag-uusapan ito nga hong mga produkto. Pero bago ho yan so kayo ho ay lumaki na kumbaga parang nandun yung pagpapahalaga sa kultura. Oo. Kasi ang aking father ho ay panunjungan sa Malangan. Yun ho ang sinasabi natin na meron ho kayong mga royalty, mga titles being Maranao. So, mahal na mahal ko po ang aming kultura dahil nakita ko po kung gaano ito ka colorful, and not only that, sagrado po ito sa amin na makikita natin kung saan, paano ka nagbula. At mula ng bata pa ho ako, hindi ko ho ikinahihiya na ako ay isang Maranao. Na nang nag-aral ako, sabi nila, ikaw ay isang Moro. Pero hindi ho ganun. Ang isang Maranao po ay isang mapagpalang, mapagmahal at mapayapang mga tao sa Marawi City. Ayun pala. So, alam nyo, napakaganda ho na habang bata ay nai-instill po natin yun yung mga kultura na meron ho tayo. Dahil dadalhin ho natin yan saan man tayo makarating, Commissioner, di po ba? Tama yan. Kung wala tayong kultura, wala tayo at hindi tayo makikilala ng kung sino man. Ayan. Kaya ipagmalaki kung saan ka nagmula at i-preserve natin dahil sa darating pang panahon, dapat ang ating mga apo at mga apo ng apo natin ang siyang dapat makikilala na sila ay Meranao. Kahit anong kultura, mahalin natin. Tama. Okay. Pero bago tayo mag-jump dito sa ating pag-uusapan, paano naman ho kayo napunta? Kasi maliban nga po doon sa inyong pamumuno doon sa kooperatiba, kayo rin po
ay kumbaga malaki rin ang naging ambag sa atin hong pamahalaan. Paano naman ho kayo napunta sa pamahalaan na Commissioner? Isang malaking karangalan po na naayayahan ako sa time ng ating mahal na Pangulo na PRRD. Hinimok po nila akong magtrabaho sa gobyerno dahil for almost 25 years of my life, ako po ay isang pribadong tao. Masaya ho ako na nagbo-volunteer. Ako po ay isang aktibong kababaihan para ho isinusulong ang karapatan ng kababaihan, lalong-lalo na ho sa karahasan. Maybe because my husband is a Sharia judge, kaya nakita ko kung paano dapat natin ipagtanggol ang karapatan ng mga kababaihan, especially those trapped in a abusive marriage. And siguro dahil nasa puso ko lang talaga na ang mga kababaihan ay minamahal at pinapahalagaan dahil sila po ang may nation builders. Kumbaga sila ang may malaking bahagi kung paano natin ipagpapatuloy ang ating komunidad, ang ating nation as a women. Ayun. So napakaganda ho, napaka-noble nung inyong intention na yon dahil ang mga kababaihan ay dapat minamahal po yan, hindi po sinasaktan kumbaga, di ba? Kaya nakakatuwang malaman na maliban sa pagiging educator, kumbaga hindi kayo nahinto doon bilang educator, ma'am. Kumbaga marami pa kayong kanina nga ho, marami hong kinukwento sa akin si ma'am sa kanyang mga pinagdaanan. Siguro, in a nutshell, ano pa ho ba ang mga, sabi nga, inyo pong mga pinagkakaabalahan sa buhay, Commissioner? Bilang nag-volunteer na ho ako para sa kababaihan and then at the same time, nag-concentrate ho ako sa aming pamilya at ang pagdinegosyo ay iniunti-unti pero yung sabi nga nila na kahit marami kang puhunan, bumabagsak ka kasi hindi pala yun ang calling mo. Kahit marami kang puhunan at paano mo minamaster yung mga makabagong business ngayon, ang hirap. Lalong-lalo na kapag ikaw ay bago lamang, hindi mo natansya kung sino ang magiging partner mo, napapahama ka. Kaya parang for a certain period of time, sabi ko mag-volunteer na lang ako para sa kababaihan. Enough na muna ang mga business. Dahil doon. Pero I never thought na during the Marawi siege, hindi ho business ang nakita ko. Ang nakita ko is isang pagkakataon na tayo mga kababaihan, we need to be resilient. Kailangan ipakita natin na sa anumang sakuna na pwedeng dumating sa atin, tayo ang inaasahan ng pamilya natin, ng mga anak natin. Tama. Bilang kaagapay ng ating mga husband, kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan tingnan natin kung ano yung dapat na solusyon. Maging bahagi ka ng solusyon, hindi lamang para sa isang community, kundi ano ang maitutulong sa ating gobyerno. Dahil andun kayo sa sitwasyon na kailangan tulungan na rin natin ang sarili natin. Tama po yun. Kasi di ho ba, saan ho ba kumukuha ng, sabi nga, ng lakas para bang pagka nandyan si nanay, malakas yung loob ng bata kasi alam niyang meron siyang nanay na mapagkukunan niyang lakas. In short, yung kanyang pamilya, pag alam niyang nandyan yung kanyang pamilya, sabi nga, ang isang lumalaking bata ay alam niyang kumpiyansa dahil may magulang siya na nasa likod na handang sumuporta po sa kanya. So yung pagiging, knowing mga Pilipino, di ho ba, tayong mga Pilipino in general is very resilient, di po ba, Commissioner? Yeah, tama. Lumaki kasi ako, nakita ko yung tatay ko. I owe this strength to my father, of whom I really respect and adored so much. Sabi ko sa father ko noon, Papa, tama na yung pagtulong mo sa mga rebelde, MILF, MNLF, pati ikaw, sabi ko, yung isang paa mo nandun na sa hukay dahil sumusulong siya kung may mga kailangan. And then I realized, namana ko rin pala sa kanya. Yung pagtulong pala, hindi mo tinatanong ang sarili mo, gaano kalawak ang pwede mong magawa sa mga tao, kundi ano yung pwede mong gawin ngayon na magkaroon ng kabuluhan sa darating na araw. It goes to show, Commissioner,
kung gaano kalaki ang impluwensya ng pamilya sa buhay natin. Exactly po. Kaya nga po. So dito sa usapin ng business commissioner, meron bang pinagmanahan sa pamilya? Basically, paano ho ba maliban sa pagiging educator ng pamilya, meron ho bang negosyante na somehow kasi 'di ba usually nakikita ang impluwensya marahil ng pamilya, ng kaibigan, ng isang iniidolong tao. In your case, commissioner, paano ho ba yung interest sa business? Kung mapansin natin, Maranao are entrepreneurs kahit Okay. saan. Aha. 'Di ba sabi nila, bumili ako ng DVD. 'Di ba? So siguro it runs in the blood that normally Maranao are entrepreneurs. Alam nila kung ano ang dapat nilang gawin at alam nila kung paano nila ibenta yung isang bagay. Opo. Kaya even if I belong to the family of educators, dahil talagang PhD, doctor, yung mga uncle at saka mga tita ko, they are writers from the Mindanao State University, hindi ko sila nakitaan ng interest sa pangangalakal. But then, being a Maranao, and we are born as entrepreneur, traders, eto na. Nandito na sa dugo ko. Kaya, natutunan ko na lang, kusang natutunan. Parang, it flows in a natural way. Maranao ka kaya mong gawin kung anong dapat. Tama. Nandun yung diskarte. Okay. So, now, Commissioner, dito tayo sa kailan ho ba ito nagsimula? In passing nabasa ko, 2017 to be exact. A short story nito hong pinagsimulan. Bakit ito ang inyong naisipan na i-venture, Commissioner? During the Marawi siege, tinawagan ako ng anak ko. Sabi niya, Mami, may mga IS, lahat. Pinadala sa akin ng mga pictures. And then, umuwi ako. And then, ang una kong pinuntahan is yung municipality sa Gyaran. That is one municipality away from the city. Yun ang pinakamalapit sa Marawi City. Pagdating ko doon, ang buhay ng mga Maranao, pantay-pantay. Ang mga doctors nakatira sa tent. Ang mga professors ng Mindanao State University nakatira sa tent. Yung mga heritage houses ng Marawi City nandun sa tent. Tinanong ko ngayon ng sarili ko, ano ba ang pwede kong gawin? Pero dahil mahal ko ang kultura ko, alam ko doon sa Darangan Epic namin, may story doon about the chapter 8, about Arcatlawanen. Sabi ko, bakit hindi tayo ma-inspired sa kanya? Siya ay isang prinsesa, dinukot ng haring sa Lindagaw. And then after that, she was able to free herself. So sabi ko, ang relevance nitong Arcatlawanen at this point in time is nagkaroon ng Marawi Seeds. So right 2017, gumawa ho ako ng dolls coming from our famous Darangan Epic. Ayan, pwede nating hawakan yan, Commissioner. Oo. Ito ho yung doll na sinasabi. Ayan, para makita ho nila. Yan, si Arcatlawanen. Ay, sige, okay lang. Okay, so that doon isinilang. Oo, si Arcat. Si Arcat, okay. So ito ho yun, no? Ayan, no? Ito hong hawak ko ho na ito. Okay, tuloy tayo, Commissioner. Sige. So si Arcatlawanen, it's a showcase of Muslim culture and tradition. Maranao culture and tradition dahil nakasuot siya ng malong. Oo. So yun ho ang namin, ang trademark namin na to whatever status in your life, dapat meron kayong Maranao landap malong. And then syempre binihisan natin dahil isang prinsesa, kailangan meron na siyang hijab dahil yan ang at present representation ng isang Muslim princess, Muslim Maranao, tinatakpan na ho ang ulo. Okay. So, nung ginawa ko siya, tumawag ngayon yung mga kaibigan natin sa Congress sa Maynila. Kung saan... So, nasa Marawi kayo during the time? Oo, nasa Marawi ako. So, everybody was asking me, anong maitutulong namin sa iyo? Ano bang dapat namin gawin? Okay. So I told them, I have this doll. It's named Arcatlawanen and it speaks about our culture. Go to Manila, bring it, and we'll buy it. Ganun lang ho kadali. So dahil doon, nagkaroon ako ngayon ng seed money para gumawa ulit ng mga traditional backstrap loom kung saan ang aming mga Maranao artisan ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-hobby ulit. At hindi lamang madali, ang traditional backstrap loom, it takes time dahil napakahirap niyan na gagawin. So dahil doon,
Dahil ho kay Congresswoman Malu Acosta, kay Attorney Lorna Capunan, kay Congresswoman Milagros Magsaysay. Kay Yes, Congressman Mitos. oo. Congresswoman Juliet Uy, Congressman Romaldo ng Camigen, sila ho, binili ho nila. At hindi ko ho makalimutan ang tulong sa akin ng ating Assistant Secretary ng DILG, si Marjorie Halosos. Siya po ang nagdala sa akin dito sa Maynila at tinulungan niya ako kung paano makalapit sa mga government agency para magkaroon ng pondo or paano namin maibenta ang Arcat Lawanen dolls. So the rest is history. And now, eto na nga ho, ang isa sa mga pinakikilala ho, actually hindi lang ho itong si Arcat dolls, ano ho, marami hong mga produkto ang kooperatiba na ngayon ay pinakikinabangan na ho. Kumbaga, nakatulong na kayo doon sa mga kababaihan sa Marawi, Commissioner, dahil nabibigyan nyo sila ng pagkakakitaan, di po ba? Tama po. Isang hamon din naman kasi yung matuloy natin yung paghahabi natin. Meron na ho kaming at this point in time, meron kaming at least 300 na naghahabi. Yan po ay membro po ng aming kooperatiba. Pero binigyan ko sila ng pagkakataon kung paano nila dalhin ang sarili nila. Inintroduce namin doon sa DTI na magkaroon sila ng sarili nilang negosyo. Okay. But then, when it comes sa market, ang ginagawa ko kahit hindi ko kailangan ang mga sukip, katulad po nito, kailangan kong bilhin. Dahil kailangan nating i-market. Opo. Paano natin ho nasusustain ang isang kooperatiba? Market. Paano ho ito maipaparating doon at paano maibebenta? So dahil ho sa tulong ng ating gobyerno, katulad ng DTI, we were able to partner and participate sa different exhibit. At ako rin ho ay pinalad dahil nagkaroon ho ako ng pagkakataon na makasama ho ako sa USAID. Yun po yung sinasabi nila na Marawi Response Project. Wherein, binigyan nila ako ng pagkakataon na magkaroon ng fashion show. Yun yung sinasabi natin, yung ang hobby sa pagbangon ng bagong Marawi. Sabi nga nila, how are you going to do it? 2 months na lang, August 2019 kasi yun eh. Kaya mo ba yun? Sabi ko, it's about time na yung paghahabi natin, i-introduce natin sa kanila. Katulad ho ng kasuotan ninyo. Yes. Yan ho ang ini-encourage natin ngayon. Nabigyan kayo ng venue para ma-showcase yung inyong pong mga produkto, Commissioner. Opo. So yun, eto yung sinasabi natin na sukip. This will be an accent. Pwede ho ninyo itong ilagay sa blazer. Okay. Pwedeng ilagay sa mga damit. Dahil, napakamahal ho kung magbili ho tayo ng mga buong tela na hinahabi. At hindi lang lamang yan, parang napakabigat gamitin because it needs linggo ng wika. Tama ba? Opo. Kailangan linggo ng wika, bibili tayo lahat. Hindi ho. Kailangan it should be part and parcel ng ating daily wear. Sabi nga nila, yung OTTD, yung attire mo for that day. For the day. So, maganda ho i-promote ho natin, kahit hindi ho sukip ang gagamitin ninyo, yung kalinga, yung sa Abra, yung sa Inabel, kung makikita ninyo, ginagamit na lang natin na accent ngayon. Para ipakita natin na ang fashion ay sadyang nagbabago. Yes. Pero, wag naman nating iwanan ng kultura dahil sa pagbibili ninyo ng hobby, ng mga hobby, ng mga waivers, dito ho nagkakaroon ng sustainability. Hindi ko naman din inaano na dapat meron hong sense of ownership ang bawat naghahabi. Kapag tayo po ay mga fashion designer, habang sinusuot ng kung sino-sinong sikat na mga celebrity tao. Or kung sino man. Wag ho ninyong kalimutan yung sense of ownership ng mga hobby. Dahil kung hindi ho natin binili yung panghahabi nila, they don't have any earnings, wala silang income. Kaya nga yung mga kabataan natin ngayon, ang nangyayari, bakit ako mga hobby? Hindi naman yan yumaman si nanay ko. Pero hindi ba ninyo, yung nanay ninyo, sila ang keepers ng ating kultura. Mahirap po ito. It needs a lot of effort
to be a waiver. Opo, kaya nga po. At least alam nyo, isa ho sa nakita kong magandang pagkakataon ngayon, Commissioner, is kasi parang yung iba ho kasi hindi basta makapagsuot, especially yung mga kasuotan katulad nga nitong, kasi parang alam nila na baka ho, ito ay hindi pwedeng basta mo lang susuotin. Para bang yung sombrero ng pulis, yung kumbaga hindi mo yun dapat basta-basta sinusuot. At least with your explanation, Commissioner, maari natin itong maging bahagi, sabi nga po ninyo, doon sa ating terminolohiya, maging bahagi ng inyong OTTD of the day, o di ba? Ano lang naman kailangan ho ang mga komunidad ng mga indigenous people, yung mga minorities, kung saan po ang kanilang produkto ay panghahabi, bigyan lang natin ho ng sense of ownership at saka yung community validation. Yes. Na kapag may binili ka naman na tela nila, tanungin mo para saan, hanggang saan mo lang siya pwedeng gamitin. Opo, dahil tama. meron hong mga instances talaga na nakikita ko na maraming sumusuot ng mga fabric na hindi nila alam kung ano ang meaning nun. Baka na-abuse. Yes, hindi lamang sa pag-aabuso kasi meron ho ding mga ginagamit ho sa patay na mga hinahabi, particularly sa Mountain Province or sa Kalinga. So there was a time na suot-suot niya na she was so proud about it. Pero hindi niya alam na yung tela na yun is intendedly for patay. Yes, so sinabihan ako ng yung katabi ko na Kalinga na, ma'am, sabi niya, kausapin natin siya. Bakit? Sabi ko, she is a nice dress. Dapat masaya ka dahil ginamit nila, tinangkilik nila yung ano ninyo, yung tela ninyo. Pero ma'am, ang tela na po yan ay ginagamit mo para sa patay. So, kailangan ho natin ding alamin kung ano yung mga binibili natin at pahalagahan ang kultura ng manghahabi. It reminds me, Commissioner, yung isa sa mga sinuot ni Vice President Sara, anong isang special na okasyon na talagang bahagi yun ng kanyang, I think, Maranao costume ata yun, Commissioner. Si Vice President, talagang sumasaludo ako sa kanya kasi binibigyan niya ng pagkakataon yung 11 tribes doon sa Davao City. So that time, hindi ko alam kung pareho yung nakita natin na suot-suot niya. Meron siyang mga matigsalog attire, yung mga sa blaan, lahat. Inaano niya. In short, sinusuot niya yung mga katutubong damit ng ating mga tribes po sa Mindanao. Tama po yan, tama po yan. Pagbibigay pugay niya doon sa kanya, sa lahat na eyepiece na nakatira sa Davao City. Okay. Commissioner, kailangan nating mag-break sandaling-sandali. In every business, may mga challenges po yan. At least, kumbaga, partly, nabanggit po ninyo na may mga naging instrumento para magkaroon kayo ng koneksyon at sila ay nakatulong. Pero, syempre, may challenges pa rin na na-encounter po kayo. So, mamaya, pagbalik natin after the break, yung inyong pinagsimulang puhunan, ano ba yung mga challenges na na-encounter po ninyo along the way, siguro magandang maipaalam din natin para at least ma-realize ng ating mga nanunood ngayong hapon, Commissioner, na nga pala, wala yata talagang mga negosyo na hindi nagkaroon ng mga challenges along the way. So mamaya babalikan natin yan. Oras natin, 34 na minuto pa makalipas ang 1:00 ng hapon.